Ay, Lunes na naman. Kailangan ko na namang pumasok. Sa totoo lang, napapagod na ako sa ganitong araw-araw na routine na ginagawa ko. Linggo na nga lang yung pahinga ko. Kailangan ko pang pumasok sa isa kong trabaho para lang mabuhay yung sarili ko. Ako nga pala si Bernard at nagtatrabaho ako bilang isang waiter sa isa sa pinakasikat na restaurant sa aming bayan. Kaya naman sa mga normal na araw, sobrang pagod talaga ako. Sa dami ba naman ng mga customer na kailangan kong asikasuhin. Pero hindi katulad ng mga normal na tao o mga normal na istorya. Ibang-iba ang sa akin. Nagmula kasi ako sa isang maimpluwensya at mayamang pamilya. Pero kung nagtataka ka kung papaanong naging isang waiter na lamang ako sa kabila ng kayamanan na tinatangkilik ko noong bata pa lamang ako, well, sa tingin ko meron naman akong balidong rason para doon. Katulad ng sinabi ko kanina, nagmula ako sa isang maimpluwensyang pamilya. Ang tatay ko ay isang engineer at napakarami ng mga kliyente ang nagtitiwala sa kanya. Samantalang ang nanay ko naman ay merong mga parlor shop. Mayaman na sila bago pa sila magkakilala. Kaya naman, ang salitang pera ay para bang laruan lang sa akin noong bata pa lamang ako. Pakiramdam ko, lahat kaya kong makuha. Pakiramdam ko, lahat kayang mabili ng pera. Itinatakpa ng mga magulang ko sa aking isipan na magiging maganda ang buhay ko at kailanman ay hindi ko na poproblemahin ng pera. Kaya naman ang akala ko, pera ang magpapasaya sa akin. Kasi umikot yung mundo ko sa pera noong bata pa lamang ako. Nag-aaral ako sa pinakamagandang eskwelahan na pwedeng pasukan ng isang bata hanggang sa tumuntong na ako ng high school. Lahat din ng mga gusto ko, nagagawa ko. Lahat ng bisyo na subukan ko na simula noong tumuntong ako sa 15 taong gulang. Alak, illegal na droga, sigarilyo. Lahat na siguro, nagawa ko na. Pero ang nakakalungkot doon, hindi man lang ako pinipigilan ng mga magulang ko. Pakiramdam nila kailangan ko talagang maranasan yun para matuto ako at magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Bata pa lamang ako, alam kong may mali na sa kanila. Hindi ko gustong umiikot lang sa pera yung buhay ko. Sa katunayan nga, lumaki ako sa iba't ibang mga tao. Mga taong binabayaran nila para alagaan ako. Wala silang oras sa sarili nilang anak. Pakiramdam nila, sapat na yung pera at mga material na bagay na binibigay nila sa akin para maging isa akong kumpletong tao. Pero talaga namang nagkakamali sila. Ang buong akala ko na pera ang magpapasaya sa akin ay isa palang malaking kasinungalingan. Matapos ko kasing magawa ang lahat ng mga bisyo na pwede kong subukan. Bakit ganoon? Bakit hindi ako masaya? Pakiramdam ko, walang laman ang pagkatao ko. Lalo lamang akong nalubog sa kalungkutan. Doon ko na rin unang naranasan ng depresyon. Sobrang lungkot ng buhay at walang pera ang makakapagpabago sa nararamdaman ko. Maling-mali ang kulturang kinalakihan ko sa aking mga magulang. Sobra akong nagsisisi sa mga nagawa ko. Pero tila ba isa akong hayop na nalubog sa kumunoy. Kahit na anong gawin ko at gustuhin ko mang kumawala sa akin nalalagyan kong mga bisyo at problema, hindi ko magawa. Lagi kasing nandyan yung mga tropa at kaibigan ko. Pakiramdam ko ay sila ang nagiging sandalan ko sa mga pagkakataon na kinikailangan ko ng sosuporta sa akin sa pamamagitan ng mga bisyo namin, pagliliwaliw at sa mga gawain na hindi naman dapat. Doon ko nakakalimutan kung sino nga ba talaga ako. Pero kung iniisip mo na nalalayo na tayo sa istorya, well, dito pa lang tayo magsisimula. Isang araw, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ng mga kaibigan ko. Pinilit kasi nila akong gumamit ng isang klase ng droga na hindi ko naman gustong gamitin. Nadismaya sila sa akin, nagalit. Kaya naman nagkasagutan kami at nagkatulakan. Pagsapit ng hapon, natagpuan ko na lamang ang sarili kong naglalakad sa hindi ko mamalayan na daanan. Tila ba ngayon pa lamang ako nakakadaan sa kalsadang ito. Sa mga pagkakataong ito ay nasa 18 anyos pa lamang ako. May mga magulang at bahay man, pero hindi ko yan maturing na tahanan. Kaya sa ganitong mga pagkakataon ay hindi ko na alam kung sino ang sasandalan ko. Hanggang sa isang pagkakataon ay nadala ako ng mga paa ko sa isang parke. Nakita ko ang mga batang masayang naglalaro doon. Naiinggit ako sa kanila. Tila ba hindi nila iniisip ang kanilang kinabukasan.
Hindi rin nila iniisip ang kanilang nakaraan. Masaya lamang sila sa ginagawa nila sa kasalukuyan. Sana bata na lang ako. Sana bata na lang ulit ako. Bulong ko sa aking sarili habang malungkot silang pinapanood. Maya-maya pa ay may umupo sa tabi ko. Isang batang babae na kung titignan mong maigi ay nasa 12 anyos na ang edad. Tahimik siyang umupo at pinagbasdan din ng iba pang mga batang naglalaro. Tila ba inoobserbahan niya ang mga ito at ang mga mata niya ay talaga namang napakalayo kung ikukumpara mo sa mata ng ibang mga batang kaedad niya. Hinayaan ko lamang siya sa aking tabi habang nakatitig rin ako sa kawalan. Maya-maya pa ay bigla siyang may kinuhang libro mula sa kanyang bag. Noong una, akala ko isang libro lamang yon na pangbata. Pero maya-maya pa, bigla siyang nagbasa ng mga sitas mula sa Biblia. Hindi ko may tago ang gulat na naramdaman ko noong mapagkakataong iyon. At doon ko napagtanto na hindi siya ordinaryong bata lamang. Pero hindi pa rin ako nagsasalita. Hinahayaan ko lamang siyang magbasa ng paulit-ulit. Hanggang sa biglang tumingin siya sa akin at nagsalita. Alam niyo po ba na walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos? Wika ng bata sa akin. Hindi ko maintindihan pero biglang tumulo ang mga luha ko sa aking mata. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong ko sa kanya na may kalmadong boses para hindi na rin siya matakot sa akin. Dahil hindi naman may tatanggi nakakatakutan ako ng kahit na sinong bata sa itsura ko noong mapagkakataong iyon. Luwang-luwa na kasi ang mga mata ko na para bang ilang araw akong walang tulog at hindi na rin maayos ang aking pananamit. Matagal ko nang napabayaan ang aking sarili na para bang wala akong milyonaryong mga magulang. Napatingin sa malayo ang bata matapos ko siyang tanungin. Kung may pinagdadaanan po kayo ngayon, hindi naman pong masama na lumapit kayo sa kanya. Malaki po ang tsansang diringgin niya kayo. Saad niya sa akin. At dito na nga ako nagsimulang mauntog. Marami akong mga bagay na napagtanto dahil sa sinabi ng bata. Kakaunting mga salita lamang yon pero sapat na yon para magbago ang buhay ko. Nagpakilala ang batang babae na ito bilang si Rean at anak daw siya ng isang ministro. Kaya naman nilubos-lubos ko na ang pagkakataon na ito. Nagtanong ako ng mga katanungan na hindi masagot ng mga tao sa paligid ko. Katulad na lamang ng mga tanong kung papaanong magiging matuwid ang pamumuhay ng isang tao at kung bakit hindi tayo dapat mabuhay sa pera at materyal na bagay lamang. Nagtanong rin ako kung totoo bang kayang patawarin ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan ko. Sa mga pagkakataon na ito ay hindi ako makapaniwala na isang batang babae lang pala ang magpapaiyak sa akin ng ganito. Hindi ako umiiyak dahil sa sakit ng katawan na naranasan ko mula sa hindi namin pagkakasunduan ng mga katropa ko. O di naman kaya ay dahil sa batak ng droga. Umiiyak ako dahil tila ba nililinis ang kaluluwa ko habang kinakausap ko ang batang babae na iyon. Hindi ko na namamalayan ng oras. Unti-unti nang lumulubog ang araw. Nasa 3 oras na pala kaming nag-uusap. Tuwang-tuwa ako dahil halata sa mukha ng bata na hindi niya ako ginajudge. Seryoso lamang niyang sinasagot ang mga katanungan ko. At nung mga oras na kailangan ko nang umuwi, binigay niya ang Facebook niya sa akin. Ito kuya oh, para kapag may mga susunod ka pang tanong sa akin, pwede mo akong i-message dyan. Ipapakilala kita kay daddy. Sa kanya mo itanong yung iba pang mga gumugulo sa isipan mo. Ngiting saad ni Rean sa akin. At pagkatapos ay tumayo na siya. Inayos ang suot niyang palda at dumiretso na sa isang kotseng naghihintay sa kanya. At dahil sa pag-uusap na iyon, napatulala ako ng ilang mga minuto bago tuluyang tumayo at dumiretso sa bahay namin. Katulad ng mga normal na araw, walang sumalubong sa akin. Hindi pa rin kasi nakakauwi ang mga magulang ko dahil sa pagtatrabaho nila buong magdamag. Hindi naman na yun bago sa akin. Pero tila ba, nakaramdam ako na gusto kong kumawala sa hindi tiyak na kapalaran na kinalalagyan ko. Kaya naman nung nakakaramdam ako ng kabalisahan, muli kong minessage ang batang si Rean. Pinakilala niya ako sa kanyang daddy at simula nga noon ay sumasamba na ako sa kapilya ng kanilang relihiyon. Napakaraming mga katanungan ang nasagot sa akin. Hindi ko na rin binalikan ng mga bisyo na meron ako. Pero hindi pa natatapos ang pagsubok ko.
kailangan ko pang harapin ang aking mga magulang. Isang araw bago ako magsamba, narinig ko ang usapan ng tatay ko at isa sa kanyang mga business partner. Bakit ba hindi pa rin nakakarating yung kargamento dito? 3 araw ko na yung hinihintay ah. Sigaw ng tatay ko sa telepono. Wala naman ang bago. Sanay na ako sa ganito niyang pag-uugali. Lagi talaga siyang high blood pag may kinakausap siya sa telepono. Well, sakit na yata ng mayayaman na businessman yun. Pero kakaiba ang pagkakataon na ito. Tumaas kasi ang mga balahibo ko sa sumunod kong mga narinig. Ano na namang problema? Inaharang na naman kayo ng pulis na yun? Di ba ilang beses ko nang sinabi sa inyo, patayin nyo kung inaharang kayo? Ayokong nadedistorbo ng ganito yung operasyon ko. Pipitsuging pulis lang yan, hindi nyo magawa ng paraan. Puno ng otoridad na saad ng tatay ko sa kanyang kausap. Hindi ko mapigilan na manlaki ang aking mga mata sa aking naririnig. Kaya naman pala wala akong nararamdaman na kapayapaan sa bahay na to. Ilegal pala ang trabaho ng mga magulang ko. Kaya naman sinubukan kong mag-imbestiga tungkol sa personal nilang buhay. Tinignan ko yung mga files nila sa computer. Pinasok ko rin yung kwarto ng tatay ko nang hindi niya nalalaman. At doon ko napagtanto, nag-smuggle pala sila ng mga ilegal na produkto galing sa ibang bansa. At kumikita sila ng malaking halaga dahil may binabayaran silang mga opisyal upang hindi sila magbayad ng tamang buwis. Bukod pa dun, hindi rin magaganda yung mga produktong kanilang inaangkat dahil napag-alaman kong isang drug lord ang tatay ko. Simula nga noon ay lumayas ako sa amin nang hindi ako nagpapaalam sa kanila. Namuhay ako ng sarili ko lamang. At ngayon na nasa 20 taong gulang na ako, ay nagtatrabaho ko bilang isang waiter, malayo sa kanila. Sinubukan kong lumipat sa malayong bayan na sigurado akong walang makakakilala sa akin. Napakahirap kasi high school lamang ang natapos ko at wala pa akong kakilala na kahit na sino. Pero sa awa ng Diyos, nagawa ko namang makahanap ng apartment kung saan ay naging simple at payapa ang buhay ko. Mula Lunes hanggang Sabado ay nagtatrabaho ako bilang waiter. Pagkalinggo naman, pagkatapos kong magsamba ay dumediretso naman ako sa construction site. Hindi man ganoon kalaki ang perang kinikita ko, hindi katulad noong mga panahon na nasa poder pa ako ng mga magulang ko pero nakakaramdam naman ako ng kasiyahan. At yun ang istorya ng buhay ko. Kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Kapag inaalala ko ang aking nakaraan, napagtatanto ko na wala akong pinagsisisihan at kung sakaling maulit man yon ay pareha lang ang gagawin ko. Hindi ko kayang gumastos ng pera na nagmula sa mga ilegal na gawain. Mabuti nang mahirapan ako para lamang kumita ng pera. Kesa naman ang perang ginagastos ko ay galing sa maduming paraan. Nagkaroon ako ng prinsipyo simula nang makilala ko ang Diyos at ito ang labis kong pinagpapasalamat. Wala pa rin namang kasiguraduhan ng buhay ko at marami pa ang pwedeng mangyari. Hanggang sa isang araw, may pumasok na isang matandang babae sa restaurant na aking pinagtatrabahuan. At dahil maaga pa noong mapagkakataon na yon ay walang masyadong customer sa lugar. Magandang umaga po. Pagbati ko sa customer na ito na nakasuot ng isang puting dress. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit napakaitim ng aura niya sa akin. Hindi niya pinansin ang pagbati ko sa kanya. Dumiretso lamang siya sa pag-upo at tinaas ang kanyang kamay. Takda na kukuha na siya ng order. Lumapit ako sa kanya. Ano pong gusto niyo, ma'am? Tanong ko sa babae. Hindi siya nagsasalita. Tinuro niya lamang ang nasa menu. Gusto niyo po ba dalan ko na rin po kayo ng tubig or iced tea? Muli kong pagtatanong sa kanya. Kumunot ang noo niya sa akin. Bakit ba ang dami mong tanong? Pakainin mo na nga lang ako. Galit na wika niya sa akin kaya naman wala na akong nagawa kundi yumuko na lamang at humingi ng dispensa. Dumiretso ako sa kusina at ibinigay ang order ng matandang babae. Kung titignan ay nasa 60 taong gulang na ang babaeng ito. At kahit na sino ay makapagsasabi na meron siyang mapait na karanasan sa buhay. Hindi ko may paliwanag pero parang napaka-pamilyar niya sa aking paningin. Tinitiis ko lamang ang mapait niyang pakikitungo sa akin. Hindi ko maintindihan pero pakaramdam ko, hindi ito ang tunay niyang pagkatao. Simula nung araw na yon ay bumalik pa siya sa susunod pang mga araw. Hindi ko maintindihan. Kung lagi naman siyang galit sa tuwing nasa restaurant siya, bakit pabalik-balik pa siya dito? Masarap ba yung mga pagkain namin dito?
o may gusto siyang makita dito ng araw-araw? Napakaraming tanong ang gumugulo sa aking isipan sa tuwing bumabalik ang matandang yon sa restaurant. Ginagawa ko naman ang lahat para makuha ang loob niya. Gusto ko naman kasi na mapasaya siya kahit papaano. Pakiramdam ko, may connection kaming dalawa na hindi may paliwanag. Pakiramdam ko, may pinagdadaanan siya sa buhay at gusto niya lamang talaga ng kausap. Kaya naman isang araw nang makabalik na naman siya, binati ko siya ng may masayang ngiti. Welcome back, ma'am. Mukhang nasasarapan po kayo sa mga pagkain hinahain namin sa inyo dito ah. Sad ko sa kanya. As usual, hindi niya na naman ako pinansin. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-upo at tumingin sa menu upang umorder. Pero bago niya pa itaas ang kanyang kanang kamay ay nilapitan ko na siya. Yung order niyo po ba nakaraan ulit? Tanong ko sa kanya. Kasi kabisado ko naman na talaga ang ino-order niya araw-araw. 2 magkakaibang potahe lamang ito ng paulit-ulit. Tumango siya sa akin. Sige na, pumunta ka na dun. Sabihin mo na sa kanila yung order ko at gusto ko nang kumain. Masungit na saad niya sa akin. Hindi ko maintindihan at hindi ko na rin maalala kung kailan yung huling araw na naramdaman kong hindi na ako naaapektuhan sa pagsusungit niya sa akin. Para na siyang nanay ko na inaasar-asar ko na lamang at niningitian kahit na anong sabihin niya sa akin. Dahil kahit ano namang galit na pinapakita niya, bumabalik-balik pa rin naman siya sa restaurant. Ito na po, ma'am. Maraming salamat po sa paghihintay. Wika ko sa kanya habang inaabot ko ang kanyang in-order. At katulad nga ng mga nakaraan ay hindi niya pa rin ako pinapansin. Pero meron na akong nakahandang sorpresa sa pagkakataong ito. Pagkabigay ko kasi ng order ay umalis muna ako ng ilang mga minuto. Pagbalik ko ay may dala-dala na akong ice cream. Oh, para saan yan? Saad niya sa akin ng pasigaw. Kasi ma'am, ilang beses na po kasi kayong bumabalik sa restaurant namin. Napakiusapan ko po yung chef na bigyan kayo ng bonus na ice cream. Gawa ko po yan. Tikman nyo. Saad ko sa kanya. Tinarayan niya lamang ako at hindi na pinansin. Pero sa ganitong paraan niya na ipapakita na tinatanggap niya ang ice cream na binigay ko. Ngumiti ako sa kanya at muling nagpaalam. Habang naghihintay pa nga kami ng ibang mga customer, naglilinis muna kami sa restaurant. Pinupunasan ng mga lamesa at nagwawalis para makasiguradong malinis na ito pagdating ng iba pang mga tao. Hindi ko maintindihan pero parang kakilala ko yung matandang yun. Wika ko sa aking katrabaho na si Ransel. Napatingin naman siya sa table ng matandang babae. Yan ba? Hindi mo siya nakikilala? Ang buong akala namin kilala mo siya eh. Kala namin alam mo kung sino yan. Kaya lagi mong nilalapitan sa tuwing pumapasok siya sa restaurant. Saad ni Ransel sa akin. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sino ba siya? Curious kong tanong. Si Margaret yan. Sikat na artista yan dati ah. Hindi mo maalala? Well, maski naman ako hindi ko siya maalala pero nakilala siya ng mga nakakatanda nating mga katrabaho dito. Laking gulat ko sa sinabi ni Ransel. Wala akong kamalay-malay na isang bigating tao pala ang araw-araw na kumakain sa aming restaurant. Kaya naman pala parang pamilyar siya sa akin. Anong nangyari sa kanya? Bakit parang wala na siyang gig? Wala na ba siyang mga drama ngayon? Pagtatanong ko sa katrabaho ko. Wala na. Matagal nang nalaos yan si Margaret. Kasi nalaman ng mga tao na addict pala siya sa droga. Kaya simula nun hindi na siya nakabawi sa karir niya. Kaya nga mabuti nandito ka kasi marami kaya sa amin ang hindi komportable pag nandyan siya. Di mo ba napapansin lagi kang sinusungitan? At pagkatapos parang laging negatibo yung tingin niya sa mundo. Napaka-bitter niya. Hindi naman natin siya masisisi kasi sa mga naranasan niya sa buhay. Pero nakakagulat lang talagang isipin no, na yung ganyang kabigating tao ay babagsak ng ganun-ganun lang. Saad ni Ransel. At simula nung usapan namin na iyon ay tila ba mas lalo ko lamang nakilala ang matandang si Margaret. Kaya naman bumuo ako ng plano. Gusto kong malaman kung ayos lang ba ang kalagayan niya at kung bakit araw-araw siyang pumupunta sa restaurant para kumain doon. Kaya naman sa mga sumunod pang araw na kumakain siya sa aming restaurant, nasasaktuhan naman na walang mga customer.
Kaya nagpapaalam ako sa manager ko na kung pwede bang nasa tabi lang muna ako ni Margaret para pagsilbihan siya at makausap kahit na saglit lamang. Oh, anong ginagawa mo? Ba't hindi ka pa umaalis? Narito na yung order ko ah. Tanong ni Margaret sa akin nang mapagtanto niya na nasa gilid lamang niya ako buong oras. Ngumisi naman ako sa kanya. Bakit ma'am? Ayaw niyo po bang nandito ako? Gusto ko lang naman po ng kausap eh. Sad ko sa kanya. Hindi na naman niya ako pinansin. Kaya naman nagsimula ulit akong magsalita upang subukan na makipag-usap sa kanya. Nagtataka ako ma'am. Bakit ganitong oras lagi kayong bumabalik dito? Ano po bang espesyal sa lugar na to? Sad ko sa kanya. Na tila ba'y napaka-komportable ko nang kausap siya at hindi ko na iniisip kung ano ang sasabihin niya. Kung siusungitan niya ako, wala naman ang bago. Kaya naman wala na akong pakialam sa magiging reaksyon niya sa aking katanungan. Pero laking gulat ko sa kanyang mga sinabi. Bigla kasi siyang nagsalita at parang nawala ang kanyang negatibong ekspresyon sa mukha. Ako ang dating may-ari ng lugar na to. Saad ng babae. Sa mga pagkakataong ito ay kitang-kita ko kung gaano kalungkot ang kanyang mga mata habang sinasabi ang mga salitang iyon. Talaga po ba? Kayo yung may-ari nito dati? Paulit kong tanong sa kanya. Oo. Mga 3-4 na dekada nang nakalilipas. Mga panahon na nasa tugatog ako ng karera ko. Dito ko rin nakilala yung napangasawa ko, si Martin. Pagkikwento sa akin ng matandang si Margaret. Sa mga pagkakataong ito ay nararamdaman ko na nagiging komportable na siya sa akin. Kaya naman patuloy lamang ako ng pagbato ng mga katanungan sa kanya. Bakit po ngayon ko lang po kayo nakita dito? May ibig po bang sabihin ang araw-araw niyong pagpunta dito? Pagtatakang tanong ko. Matagal na panahon ka ring iniwasan ng lugar na to. Kasi sumisikip yung dibdib ko kapag nakikita ko na ibang tao na yung nakikinabang sa mga napaghirapan ko. Yung mga poste kasi ng restaurant na to, hanggang sa mga pader, ako ang nagpatayo. Well, ilang dekada nang nakalipas at ibang-iba ng itsura nito. Pero ako pa rin ang nagsimula. At kung tatanungin mo naman ako kung bakit hindi ko na pagmamay-ari ito, kinailangan ko siyang ibenta yung nawalan ako ng trabaho. Marami pang nangyari. Hanggang sa hindi ko na nga kayang matitigan tong lugar na to dahil sa sikip ng dibdib ko sa tuwing nakikita ko to. Pagkikwento ni Margaret. Pero bakit nga po ngayon lang po kayong nakabalik dito? Paulit ko pa ng aking katanungan. Namatay na si Martin nakaraang buwan lang. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Mas matanda siya ng 10 taon sa akin. Pero hindi ko inaasahan na ganun lang siya kabilis kukunin sa akin ng Diyos. Kaya naman naisipan kong bumalik dito. Gusto ko nang gawin ang lahat ng paraan na pwede kong magawa para maibsan yung sakit na nararamdaman ko. Kaya naman napagpasyahan ko na araw-araw na pumunta sa lugar kung saan kami unang nagkita ni Martin. Patuloy na pagpapaliwanag ng matandang babae sa akin. Kumusta naman po? Gumaan po ba yung pakiramdam niyo? Tanong ko sa kanya. Napatingin siya sa malayo at napatigil sa kanyang pagkain. Hindi ko alam. Komportable naman ako pero hindi talaga mawala yung sakit. Wala rin kaming mga anak kaya wala akong makausap. At hindi ko rin naman masisisi yung mga tao sa paligid ko kung bakit nila ako nilalayuan. Alam ko naman na masungit ako at hindi ako madaling pakisamahan. Saad ni Margaret. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Tumingin siya sa akin. O diba? Siguradong pati ikaw nahirapan kang kausapin ako, no? Ayaw ko lang talagang makipag-deal sa mga tao. Pakiramdam ko sayang lang sa oras. Nang dahil sa sinabing ito ni Margaret, ay nabuo pa ang ibang mga katanungan sa utak ko. Bakit po kayo nagkikwento sa akin? Napipilitan lang po ba kayo? Pagtatanong ko sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon nga ay nakita kong ngumisi at tumawa si Margaret. Hindi, komportable lang kasi ako sa'yo.
Pakiramdam ko parang ikaw yung anak ko na hindi ako nagkaroon. Ang cheesy pakinggan, no? Tawa pa ni Margaret sa akin. Unti-unti, lumalalim na ang koneksyon namin ng matanda. Hanggang sa nararamdaman ko na rin na para bang siya rin yung nanay na hindi ako nagkaroon. Kung sana lamang ay nagkakilala kami ng mas maaga, mas humaba pa sana ang aming naging relasyon. Isang pagsubok kasi ang tuluyang sisira sa lumalalim na naming koneksyon. Makalipas ang halos 10 buwan na pagpunta ni Margaret sa restaurant namin at araw-araw na pakikipag-usap ko sa kanya, minsan nakikita ko na lamang ang sarili ko na na-excite habang iniisip ko na makakausap ko na naman siya sa araw na iyon. Pero sa pagkakataong ito, late siyang dumating sa restaurant. 11:00 na pero wala pa rin si Margaret. Hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kanya at napapansin na nga rin ito ng mga katrabaho ko. Malay mo may sakit lang. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong pupunta yun mamaya. Saad ni Ransel sa akin. Pero sa pagkakataong ito ay iba na talaga ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay hindi siya darating sa restaurant sa araw na iyon. At tama nga ang aking hinala. Lumipas ang magdamag nang wala akong Margaret na nakita sa loob ng restaurant. At pakiramdam ko hindi kumpleto ang araw ko nang hindi ako nakikipagkulitan sa kanya. Pero iniwasan kong maging negatibo. Iniisip ko na biglaan na lamang siyang nagkasakit o di naman kaya nagkaroon ng emergency kaya hindi siya nakapunta. Pero sa mga sumunod pang araw ay hindi ko na nga siya muling nakita pa. Hanggang sa 1 linggong makalipas, mayroong isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa restaurant namin. Nandito ba si Bernard? Bernard Castillo? Tanong niya sa mga katrabaho ko. Nagulat naman ako nang marinig ko ang aking pangalan kaya naman lumapit ako sa lalaki. Ako po si Bernard. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ko sa kanya. Umupo ang lalaki na iyon sa isang tabi at inimbitahan rin akong umupo sa harapan niya. Huwag kang mabibigla Bernard. Wika ng lalaki na nagpakilala bilang isang abogado. Naglabas siya ng isang brown envelope. Pero bago niya ito buksan, binalita niya sa akin ang isang nakalulungkot na balita. Wala na. Wala na si Margaret. 1 linggo na ang nakalilipas simula noong namatay siya. At kahapon lamang siya nailibing. Nang marinig ko ang mga salitang yun ay tila ba pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi ako makapaniwala na ang unang tao na itinuring kong aking magulang ay mamamatay ng ganun-ganun lamang. Pakiramdam ko ay naging napakabilis ng mga pangyayari. Bakit hindi ko na lamang napagtanto na meron pala siyang malalang karamdaman na iniinda? Hindi ko man lang nakita sa kanya yun. Sobra akong nagsisi. Ayaw ni Margaret na sabihin sa'yo na meron siyang sakit. Gusto niya na maging masaya ang pagsasama niyo araw-araw. Nang walang pinoproblemang kahit na anong bagay. At naparito ako para ibalita sa'yo na dahil wala nang mga kamag-anak si Margaret, napili niya na ikaw ang maging tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian, maging ng kanyang buong kumpanya. Magiging isa ka sa pinakamalaking shareholder ng kumpanya niya. Ikaw na ang mamamahala simula ngayon. Bukod pa dun, nakausap na rin namin yung may-ari ng branch ng restaurant na to. Pinangako niya kay Margaret na ibebenta niya yung restaurant kapag namatay na yung babae. At ang taong pagbebentahan niya nito ay walang iba kundi ikaw. Nakakagulat man ang balitang narinig ko, pero hindi ko pa rin maiwasan ng malungkot at tumulo ang mga luha ko nang malaman kong patay na si Margaret. Nakakagulat na pinamanahan niya ako ng kanyang kumpanya na ni minsan ay hindi ko alam na meron pala siya. At ngayon ay magkakaroon na nga ako ng isang restaurant. Pero hindi pa rin maalis sa isipan ko na wala na siya. At yun ang pinaka nakakagulat na bagay na natanggap ko buong buhay ko. Sa mga sumunod pang linggo, natuntun na ako ng mga magulang ko. Nakiusap sila sa akin na kung pwedeng bumalik na ako sa bahay namin. Pero hindi na ako pumayag. Napagdesisyonan ko na pamamahalaan ko ang kumpanya ni Margaret. Napag-alaman ko rin na mayroon siyang ilang mga charity na tumutulong sa mga mahihirap at kapuspalat. Kaya naman mas lalo akong naantig na ipagpatuloy ang kanyang mga naiwang trabaho sa mundong ito.
Nakahanap rin ako ng lumang larawan ng restaurant namin noong mga panahon na pagmamay-ari pa ito ni Margaret at kinopya ko ang bawat mga detalye nito bilang pagpaparangal sa kanyang ala-ala. Ngayon na nawala man siya sa mundong ito, ngunit ipinangako ko sa aking sarili na ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulat at ipapakita ko sa buong mundo kung gaano siya kabuting tao. Nakalulungkot lang isipin na hindi yun alam ng iba. Pero sa parte ko naman, nalulungkot ako na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang patawarin ang mga magulang ko. At ang tanging hiling ko na lamang ngayon ay magbagong buhay sila upang mabuo ulit ang aming pamilya at magkaroon kami ng masayang pagsasama. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon kasaliksik, huwag mo naman kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.